Kahit may mga scary note na naman sa table ko, pagdating ko sa shop, hindi pa rin natatanggal ang ngiti ko. Akala ko nga tumigilan sila magpadala sa akin ng notes. Bakit kaya ngayon? Biglang meron na ulit. Pero wala na akong pakialam. Ang ganda-ganda kaya ng araw, ng mga halaman, ng pader, ng mga langgam, ng mga Nax. Ang laki ng ngiti natin ngayon Kev, napahawak ako sa chest ko. Grabe, nagulat naman ako sa'yo. Nakaupo na kasi siya sa sofa. Hindi ko naman siya narinig pumasok. Kumatok ako kanina, pero nakatulala ka lang at nakangiti. Hinagisa niya ako ng apple. Kinagat naman niya ang isa pa niyang dala. Ano bang nangyari? Bakit nakangiti ang isang Diyosa? Tumindat pa siya. Hay naku Kev. Hinaplos-haplos ko ang apple na binigay niya. Wala namang masyadong nangyari. Natawa naman siya. Alam mo kasi, ang word mo ngayong araw. Bigla namang dumating si Ange. Tapos na atang asikasuhin ang isang customer. Ngayong araw lang. Hay naku babe, araw-araw, nababaliw iyang si Cassie. May nilagay na stuff si Ange sa table niya. Tapos umupo sa sofa katabi ni Kev. Inakbayan naman siya ni Kev. Tapos, mabilis ay hinalikan sa buhok. Hindi ko naman mapigilan na mas lalong ngumiti. Magiging ganyan na rin kami ni Echo. Tumatawa ako sa naiisip ko. Alam mo babe, sa tingin ko, tama ka. Nababalo na nga siya. Bulong naman ni Kev kay Ange. Hoy, grabe. Narinig ko yun Hindi kaya ako nababaliw. Sabi ko, habang nakangiti pa rin. Ang saya talaga. Nagkakaganyan iyan kasi napanaginipan na yung hinalikan siya ni Echo. Alam mo naman na yung si Cassie. May pagka-imaginative. Bulong naman ni Ange. Aba, hindi ba nila napapansin? Sila lang ang nag-uusap. At saka anong sabi ni Ange? Uy, Ange hindi ko kaya yon, napapanaginipan. Hindi ko yun din i-imagine. Nangyari talaga. Mukhang napanaginipan niya nga lang. Bulong naman ulit ni Kevin. Pati ba naman ikaw, Kev? Hindi ka naniniwala. Ikaw na super gwapo, macho, at had kong kaibigan na si Kevin. Hindi ako papaniwalaan. Nagpa-cute eyes pa ako. Ngumiti naman siya ng malaki sa akin. Bingo! Ikaw pa kasi. Hindi ko papaniwalaan. Kapag mga mukhang Diyos ang kagaya mo, ang nagsasabi, syempre, papaniwalaan ko kaagad. Kaya pala napansin ko na medyo blooming ka today. At parang, aray babe, nambabato ka na naman, sabi ni Kevin. Sige lang, pagkaisahan niyo na naman ako. Batukan ko kayong dalawa dyan. Si Angie naman. Kiniliti naman siya ni Kevin sa tagiliran. Huwag mo nga akong hawakan. Umiwas pa itong si Angie. Minsan naiisip ko, pakiputo nitong si Angie. Kiniliti pa rin siya. Ano ba? Sinabi ng wag. Napatawa na si Angie sa kiliti ni Kevin. Natawa na rin ako nang tumawa si Angie. Pakibot pa kasi. Natawa na rin si Kevin. Hanggang sa lahat kami tumatawa na lang na parang baliw. Ang cute nilang dalawa. So kasi, kung totoo nga hinalikan ka ni Echo, hindi pa rin makapaniwala si Ange na hinalikan ako ni Echo. Totoo nga, depensa ko. At kung hindi mo nga lang iyon na panaginipan, bakit ba ayaw niya maniwala? Kinis naman talaga ako ni Echo. Si Angie naman talaga. Nangyari talaga? Nax kasi, todo explain. Nangyari naman kasi talaga. Kung ganoon, ano nang status ninyong dalawa? Status? Anong status? Kinuha ni Angie ang apple ni Kev at kinagatan na rin ito. Oo kasi, status. Yung for example, kapag in-invite mo si Echo sa Facebook friend, anong ilalagay mo sa relationship? Status nyo. Napahawak ako sa baba ko. Napapaisip ako dito sa sinabi ni Angie. Ano kasi Angie
Wala namang Facebook si Echo, kaya hindi ko siya maa-add sa friend. Kaya nga hindi ko ma-add. Wala naman yata. Sayang nga eh. Nakatingin na naman silang dalawa ni Kevin. Ngumiti si Kev, pero nagbuntong hininga si Angie. Ikaw na nga lang babe, ang kumausap dito. Mababatukan ko to eh. Hinampas naman ni Angie si Kevin. Hala naman, wala naman kasi talagang Facebook account si Echo. Nginitian naman ako ni Kevin. Well, kasi, alam naman natin mag-asawa na kayo ni Echo. Pero iba ng pakikitungo ninyo sa isa't isa ngayon. Tama ba? Sabi ni Kev. Tumango naman ako. Si Kev, nagsasalita ng mabagal. Parang nakikipag-usap sa kinder. Nung sinasabi mong hinalikan ka niya, bakit ba ayaw maniwala ni Angie? Pati ba naman si Kevin? Hinalikan niya talaga ako. Lagi na lang ba ako magdidepensa? Right. Bago mangyari yon, sinabi mo ba sa kanya yung nararamdaman mo? Sinabi mo ba na gusto mo siya? Sabi ulit ni Kevin. Napahawak naman ako sa baba ko. Wala naman ako sinasabing ganon. Pero may nararamdaman kami. Naamoy. Alam mo na. Pero siya, pagkatapos kanyang halikan, may sinabi ba siya na gusto kanya? Pagpapatuloy pa ni Kevin. Ha, wala naman. Sabi lang niya, pang-disinfect, ganon. What? Hay, ang gulo nyo. So ano nga ni Winnie? Kayo na ba ni Echo? Singit naman ni Angie. Kami na nga, diba? Well, nagkiss na kami, diba? Kami na nga siguro. Kung hindi kayo kinasal, sigurado, wala pa kayong relasyon ngayon. Napakabagal naman kasi ng lalaking iyon. Mga halik, tapos wala namang sasabihin, sabi ni Kevin. Tama ka dyan, babe. At alam mo kasi, dapat nung nalikan ka ni Echo, tinanong mo na kaagad siya. Kung kayo na, kung pwede ba na ba siyang ituring ng boyfriend mo, or what? So mga ayaw naman itong si Angie. Wow, magiging boyfriend ko si Echo. Wala naman kasi akong ideya sa ganito. Ganun ba yun? Naman, ganyan ginawa ko kay Kevin, no? Bigla kasi niya ako hinalikan. Kaya tinanong ko kung bakit niya ginawa iyon. At ayun, tinanong niya agad kung pwede ba ako maging girlfriend. Todo explain si Angie. Nag-hair flip naman itong si Ange. Aba, ang haba ng hair. Di ba, babe? Ikaw ang unang humalik sa akin. Tapos ikaw din, ang nagtanong kung pwede bang tayo na. Aray, babe, naman. Joke lang. Nakangisi si Kevin. Kapal mo talaga forever. Ito na naman si Angie. Nagiging brutal. Nambabatok na naman. Sa tingin ko kasi, alam ko na kung anong status niyo ngayon. Angie said and tucked her forefinger on her chin. Talaga? Anong status namin? Naku-curious naman ako. Sa status namin dalawa ni Echo. MU, sabi ni Ange. Ha? Oh my goodness, Cassie. Don't tell me. Pati yun, hindi mo alam. MU as in, mutual understanding. Napahinto si Angie dahil nagsalita si Kevin. Malanding ugnayan, sabi ni Kevin. Malabong usapan. Suggestion pa ni Angie. Medyo umiibig. May naisip pa si Kevin. Magulong unawaan. Suggest ulit ni Angie. At may naisip na naman si Kevin. Matandang ukluban. What, babe? Ang word naman ang naisip mo. Napaharap naman itong si Ange. Nag-shrug lang si Kev. Wala na akong maisip eh. Tapos kamagat ulit ng apple. Basta kasi, kailangan gumawa ka ng paraan para maging boyfriend-girlfriend kayo. Hindi pwedeng MU na lang kayo forever, no? Pero paano ko gagawin iyon? Eh di mag-confess ka. Nag-cross arm pa si Angie. Magtapat ka. Singit naman ni Kevin. Ang cute naman nila. Sabay pa talaga ng salita. Tapos pareho pa halos ang sasabihin. Tumawa naman kaming tatlo. Pero sa loob-loob ko,
Nag-iisip na ako ng plano kung paano mag-confess. Lagot ka sa akin, Echo. Magiging boyfriend kita. Maaga ako umuwi ng bahay. Nakapagluto na ako at nakaharap na ako sa aking laptop. Nag-search ako sa Google. Tapos click kapag may nakita. Binabasa kong maigi tapos sinusulat ko yung importanteng bagay. Okay na siguro to. Kanina pa ako naghahanap ng ideyas kung paano mag-confess. Ito daw ang ginagawa para mapasagot mo ang taong gusto mo. So far, nakapaglista na ako ng 5 steps para sure success ang confession ko. Step 1. Watch a movie. Step 2. Eat in a restaurant. Step 3. Give flowers. Step 4. Watch the sunset together. Step 5. Confess. Okay na to. Yes. Anong ginagawa mo? Ay palaka. Napatayo ako kaagad. Sinara ko ang laptop tapos tinanggo ko sa likod ko ang listahan. Ikaw pala, Echo. Nagulat naman ako sa'yo. Nakakunot ang kanyang noo at parang tinitingnan kung anong tinatago ko. Ano yan? Wala to, Echo. Wala talaga. Tara na, kumain na tayo. Gutom na ako eh. Naglakad ako ng mabilis, papuntang dining room. Hindi niya pwedeng malaman ang plano ko. Karinig ko naman, sumunod siya sa akin. Kumain na kami habang kinukulit at kinukumusta ko siya. Ang saya naman, kasabay ko na ulit kumain si Echo. At syempre, bumabuelo na ako. Echo, di ba? Sunday naman bukas. Wala ka namang trabaho, di ba? Kumakain pa rin siya. Kung ganoon, hindi ka busy. Sumusubo pa rin siya. Pwede kayang lumabas tayo? Napatigil naman siya sa pagkain. Tapos tumingin sa akin habang ngumunguya. Teka, ayaw ba niya? Hindi siya pwedeng tumanggi. Kinuha niya ang tubig at uminom. Sige na, Echo. Date na tayo. Hinalikan mo naman ako eh. Nabuga na Echo ang iniinom niyang tubig. Tapos, umubo-ubo. Okay ka lang? Ito ang tissue oh. Lumapit ako sa kanya at hindi masimas ang kanyang likod. Huwag ka kasi magmadaling kumain, Echo. Mabubulunan ka niyan eh. Umubo-ubo pa siya ng kante. Nang medyo kumalma na siya, pinainom ko ulit siya ng tubig. Okay ka na ba, Echo? Yan lang ang kanyang sabi. Teka, namumula ba ang kanyang tenga? Tumayo na siya at nagsimula maglakad. Uy, wait lang. Pwede ka ba bukas? Napatigil siya sa paglalakad. Please, Bubu, please. Pinagdaob ko pa ang palad ko, tapos, beautiful eyes. Pumayag ka. Fine, bulong niya. Tapos sumakit na sa kwarto. Yung totoo, hinalikan niya ba ako talaga? O napanaginipan ko nga lang talaga? Para kasi, wala naman nagbago. Pero at least, pumayag siya makapag-date sa akin. Go kasi, dapat, maging successful to. Kinabukasan, maaga ko umalis ng bahay. 1 PM pa kami magkikita. Sabi ko kay Echo, sa may sinahan na kami mag-meet. Ganun kasi, ang nabasa ko sa Google. Ang corny din kasi, kung sabay kami nga alis ng bahay, di ba? Mas okay yung may hanapan kami ng konti. Suot ko ang favorite ko ng casual dress ko. Naka-flats. Dahil ginawa kong medyo wavy ang buhok ko. Bago matapos ang araw na to, dapat may boyfriend na ako. Echo dito. Kumaway-kaway ako. Hanggang sa nakita niya ako. Grabe, ang gwapo niyang talaga. Kahit naka-jeans and shirt lang siya, mukha pa rin siyang model. Naka-shades pa talaga. Ano nangyari sa buhok mo? Una niyang sinabi na makalapit na sa akin. Napahawak tuloy ako sa aking buhok. Wala lang. Kinulot-kulot ko lang ng konti. Okay ba? Nag-iwas naman siya ng tingin.
Uy, ang ganda ko, Eko, no? Tara na nga. Pumunta na kami sa bilihan ng tickets. Ano naman kayang papanoorin namin? Nakalimutan kong i-search to sa Google. Merong horror, romance, comedy. Tinanong ko si Eko kung anong kanyang gusto. Kahit ano na daw. Ano nga kaya maganda? Bahala na. Pinili ko na lamang yung may picture ng aso. Ang cute kasi. Binayaran ng lahat ni Eko. Pati na rin ang popcorn. Ano ba yan? Sabi sa Google. Dapat ako magbabayad. Oh well, sino ba naman tumatanggi sa libre? Pumasok at umupo na kami. Sa loob ng sinehan, madilim, malamig, at pwedeng-pwede mga plano ko. Lagot ka sa akin. Eko, hindi ka makakaligtas. Mga 30 minutes mo na pinalipas ko bago ko sinagawa ang plano ko. Okay, game kasi. Inakbayan ko si Eko. Ito ang nakita ko na ginawa ni Kevin kay Ange. Nagulat ata sa ginawa ko. Anong ginagawa mo? Bulong sa akin ni Eko. Wala lang, Eko. Nangali lang yung arm ko. Kailangan ko ng patungan. Palusot mo kasi. Bakit mo ba ako inaakbayan? Take note. Nagbubulungan lang kami niyan. Hindi kita inakbayan, Ito namang si Eko. Tanggalin mo nga yung kamay mo. Hindi pwede, Eko. Hindi ko pwedeng tanggalin. Tanggalin mo. Hahalikan kita dyan. Di halikan mo. Sus naman. Mga panakot na Eko. Hindi nakakatakot Nakakakilig lang. Ano ka ba? Sabi niya tapos, nanood na lamang siya ulit. Hooray to my arm. I won. Nanood na lang din ako. Tinanggal ko na akbay ko sa kanya. Kasi naman bakit nakakaiyak yung movie? Nagpunas ako ng luha. Bakit namatay yung bidang aso? Bakit? Ang cute-cute pa naman niya. Akala ko pa naman happy ang movie na to. Tapos bakit biglang nasagasaan ng kotse ang aso? Tapos, umiiyak ka ba? Ha? Nagpunas ka agad ako ng luha. Hindi Bakit ka ba umiiyak? Dahil sa aso. Hala, nainis ba siya sa akin? Dahil umiiyak ako. Sorry. Hindi naman talaga ako umiiyak. Napubing lang ako. Nagpunas ulit ako ng luha. Halika na nga. Kinuha niya ang kamay ko at hinila palabas. Teka, Eko. Hindi pa tapos yung movie Hindi ba natin papanoorin yung sunod na? Huwag ka na nga umiyak. Bigla na naman siyang sumigaw. Nang nakalabas sa kami ng sinihan. Galit ba siya? Hindi naman ako umiiyak, Eko. Ang pula ng mata mo. Tapos sasabihin mo, hindi ka umiiyak. Sorry kasi, hindi maganda ang palabas na iyan. Bakit ba sila nagpapalabas sa mga ganyan? Hindi niya ba nagustuhan yung napili ko? Sorry, Eko. Hinigitan naman niya ulit ang kamay ko. Pero hindi naman kami lumayo. Bumalik lang kami doon sa may bilihan ng tiket. Yes, sir, ma'am. Ano pong palabas ang papanoorin niyo? Sabi ng girl sa ticket order. Tanggalin niyo nga yung movie tungkol dun sa aso. Hindi yan dapat pinapalabas Napatayo naman ng babae. Naguguluhan. Bakit, sir? Ano po bang problema? Masyado yan nagpapaiyak. Basta tanggalin nyo. Hindi yan dapat pinapalabas. Hala naman si Eko. Nang dahil ba naiyak ako sa movie na to? Kaya pinapatanggal niya ngayon. Sir, pasensya na po. Hindi ba kami pwedeng basta-basta magtanggal na lang ng movie without any order from the management? Kailangan pa po. Parang natatakot na yung girl sa ticket outlet. Pwes, kakausapin ko ang manager nyo. Asan ba siya? Papuntahin nyo nga dito para makausap ko. Eko, pinisil ko ang kanyang kamay. Napatingin naman siya sa akin. Tama na yan. Okay lang naman ako Tinignan niya ulit ako ng maigi na parang sinisugurado kung okay lang ba ako. Tapos, nag-iwas siya ng tingin. Nang dahil lang sa aso, umiyak ka na. Napakaiyakin.
Tapos bumulong siya. Pero narinig ko naman. Dapat, di na talaga pinapalabas yung pelikulang iyan. Pinapaiyak ka lang eh. Ngumiti naman ako doon. Tara na Echo. Madami pa tayong pupuntahan eh. Huwag mo nang kausapin yung manager. Okay, fine.